Magandang umaga sa lahat. This is Justin, Talk News PH. Magandang hapon, magandang umaga sa lahat, wherever you are in the world. At doon sa mga bago nating viewers, salamat sa pagdalo ninyo. And I hope you will like, share, and subscribe this video. Paki-subscribe naman. Then, dito ngayon sa ating bansa, there's a lot of issues dapat natin bigyan ng reactions. But one of the most prominent event na nangyari kahapon was the interview. Actually, this is an ambush interview kay Vice President Sara Duterte sa San Carlos City, Negros Oriental or Negros Occidental. I think it's Negros Oriental. Ngayon, kasi sumabog na naman itong Canlaon Volcano. So, yan ang isa nating pag-usapan kung anong mga sinabi ni VP Sara doon sa ambush interview na yan. Ngayon, pag-usapan natin dito, ito yung laman ng kanyang press conference kahapon. Alam mo, ng press conference na yon, hindi ho sa isang naka-aircon na lugar. Makikita mo si VP Sara, pawis na pawis. Makikita natin yung napaka-sipag, napaka-sincere na public servant si VP Sara, na hindi niya iniinda ang climate condition doon sa lugar na pinagdausan nila ng press conference. So makita natin talaga kung gaano ka workaholic ito si VP Sara. Kung sa iba pa yun, may taga-paypay siguro. So medyo nakakaano rin tingnan na sa Vice President na ganyan ang sitwasyon niya. Dapat naman meron namang nagre-relieve sa kanya doon sa napakainit na lugar sigurado dahil nagpapawis siya eh. But despite all of that, gaano pa rin siya, hinaharap pa rin niya ang press. Then she answered bluntly doon sa mga questions na that were thrown doon sa kanya. So isa yan sa mga topic na i-discuss natin, yung with regards to sa mga evacuation centers, which is the primary purpose ng pagpunta niya sa San Carlos City, kasi nandyan nga sa Canlaon ang Canlaon Volcano, of course. Ngayon, another topic na dinidiscuss niya doon, yung regarding nga dyan sa budol na 20 pesos na bigas na balak ipamimigay ng mga gobernador ng Visayas. So meron siyang comment dyan. Another topic naman na dinidiscuss niya doon, with regards to the confidential fund na kuni-question sa kanya. Bakit ayaw niyang sagutin yan kung yung nagtatanong ay walang karapatan na magtanong? Yun ang ibig sabihin doon. Then he talks about she talk about yung conversation nila while on the way papunta siya ng San Carlos City from Toledo City, riding in a ferry boat. Nag-usap sila ni President Duterte na tumawag sa kanya, giving her instructions with regard to the campaign of the Duterte. So yan din ang napakahalaga na pag-usapan natin ditong panahon na ito, sa oras na ito. Ngayon, bukod dyan, tinanong din siya with regards to nung issue ni Conte at pangalan ng isa, Jewel, pero he was not mentioned. Sa dalawa sila. Then kung anong response ni Nick Kaufman doon sa sinabi ni Conte, yung comment pala ni Conte doon sa with regards to the IDs. Then she talked also about actually she was questioned about
fake news na yun nga ang sinabi ni Claire Castro. And meron siyang comment about that. Then the last one that she discussed, she mentioned, was her impending visit with her mother, Mother Zimmerman, to The Hague. Ito mangyayari kung during the upcoming birthday celebration ni VP Sara. Gusto niyang i-celebrate with her mother and President Duterte at The Hague. Then we will give other information about other topics, other issues. Sasabay na lang natin yung other issues. For instance, yung Hocus Pocus Horus. Magkaroon tayo ng comment with regards to that. So, unang-una, ito nga, being a working vice president talaga, nagtatrabaho talaga ng husto, contradictory to the president that we have right now, who is supposed to be yun ang unang nagpunta doon sa mga ganitong calamities. Hindi naman talaga natin ma-expect si PBBM. In the past, wala talaga yung ginagawa. In fact, sinabi nga niya, wala tayong magawa may bagyo pa anong gagawin natin? Yung palang tama niyang words na sinabi. So, ito ngayon, manifestation din na talagang ganyan siya. Ganyan si President Bongbong. Wala siyang pakialam kung ano nangyari sa mga mamamayang Pilipino. Kung saan man siya ngayon, dapat siyang unang umaksyon dyan. Sinong umaksyon solidly? Si VP Sara. Nagpunta siya doon, namimigay ng relief goods. Despite of the limited budget ng kanyang department, namimigay pa rin siya ng thousands yun. I think 2005 sa Canlaon City, din sa La Castellana, at may isang lugar pa. I think this is in the other side, sa Occidental, Negros Occidental. Lahat na yan, pinupuntahan niya yung mga evacuation centers na yan, at na-meet niya yung mga tao doon, at ang usual na complaint ina-address din ni VP Sara, kahit na hindi naman talaga yun ang function niya. Sinasagot niya yung mga tao with regards to their claimor na gusto na talaga nilang umuwi. Kasi kasama rin ni VP Sara yung mayor sa lugar na yun. Kaya tinitik up nila na sabi ni VP Sara, nung mayor siya, yan talagang experience niya na hindi nila pinapatagal ang mga lumilikas dyan sa mga evacuation center na matagal. Kasi alam naman natin may kabuhayan yung mga tao, kailangan talaga nilang umuwi para masikaso naman nila yung mga kabuhayan nila kung safe na yung lugar. Yun ang ibig sabihin ni Vice President Sara. So siguro yung mayor, tugunan niya yung mga hinaing ng kanyang mga constituent na gusto na nilang umuwi. So yun ang una nilang discussions. Then kasunod noon yung with regards to dito sa 20 pesos na bigas, 20 pesos ang halaga na bigas ng NFA na gustong pamimigay ng mga governor ng Visayas. Sabi ni VP Sara, sabi niya, yung 20 pesos na bigas, kung talaga yan ang totoong halaga, hindi na yan kung it is not intended for the people, sa tao mismo. Hindi yan intended para sa tao sa ganyang presyong bigas. Yan ay para sa hayop. Kasi yan ang pinapakain sa hayop ganyang 20 pesos na bigas. Hindi na yan kung totoo ang presyo nila na 20 pesos.
So ang ibig sabihin, ang gagawin ng gobyerno, mag-subsidize na naman. So yung pera na yan, siguro mag-subsidize sila ng 15 pesos kasi meron namang 35 pesos na bigas o 40 pesos. So, ano yan? Fake yan na sabihin na 20 pesos na bigas ang ipamimigay nila. Kasi may subsidy eh. So, pambubudol na naman yan sa mga tao. Sinabi ni BP Sara na kung talagang ang intention nila mamimigay ng bigas, bakit? Visayas lang. Hindi ba ginugutong yung taga Mindanao? Yung taga Luzon, di ba? May karapatan din sila bumili ng murang bigas. Di ba? Nakita natin na ito, ginawa nilang instrumento para sa pamumulitika ngayong darating na eleksyon. Klarong-klaro. At nag-meeting pa raw itong mga gobernador na to, yung sa Leyte, Governor sa Leyte, diyan sa Cebu, kasama si Gwen Garcia, at saka I think yung gobernador sa Bohol, and then sa Aklan, yung apat na yan, yun ang umatin sa meeting na yan, na nandoon si BBM. So, sa tingin ni BP Sara, may problema sila sa boto dyan, kaya gusto nilang bilhin through selling of 20 pesos na bigas. Yun ang gusto nilang gamiting instrumento para makakuha ng boto. Nakita nyo ang pangbubudol na naman. Kasi si Bongbong, alam niya na hindi naman talaga niya kaya magbigay ng 20 pesos na bigas noong 2016 election. Nangako siya. Alam niya, kaya panluloko talaga ang ginawa. Ngayon, kung ako ang tanungin, kailangan ba natin bilhin yan? Oo, pumila kayo doon. Ubusin ninyo yan. Nalala ba ninyo yan? Yung, I think past 2023. Yan din ang ginawa ni Martin Romualdez. Pumunta sa Cebu. Nagtakal-takal doon ng bigas. Sila ni Gwen Garcia. Ngayon, after a day, sa sunod na araw, tinigil na. Kasi wala ng pundo. Nakita mo, ang kaplastikan ng ginawa nila. Yun din ang gagawin nila ngayon. Gusto nilang gawin din yung ginawa nilang noong nakaraan. Ang mangyari niyan, kung dadagsain na naman ng mga maraming tao yan, tulad noong nangyari noong nakaraan, baka iilang sako lang ang may bibinta niyan para ipapakita lang, kunwari na namimigay sila ng 20 pesos na bigas, na hindi naman totoong 20 pesos. Kaya nga, ang challenge diyan, talagang 20 pesos ba talagang halaga ng bigas na yan? Or subsidize yan? Siguradong subsidize yan. Kasi sabi pa nga ni BP Sara, yung 20 pesos na bigas, Bisaya pa daw, lamaw yan, pagkain yan ng baboy, ng hayop. Yan ang pinapakain ng baboy. Pagkaalam ko sa Visayas, ang tawag niyan tahok. Tahok, yun ang tawag nila dyan. So, ibig sabihin, ipapakain mo yan sa mga tao. Talagang subsidize yan. So, galing saan yung pera? Yun ang tanong. Galing din sa atin. Niluluto tayo ng sariling mantika dyan. So, ibibinta din sa atin yan. Mga 35 siguro o 40. I think 35 kung galing NFA. So, mangyayari niyan, kung dadagsain ng mga tao, na yun din naman ang suggestion ko doon sa mga malalapit dyan. I don't know kung may limit dyan, o 5 kilo lang, o 10 kilo lang ibibigay. Baka 2 kilo nga lang eh. Yung pamasahe mo, magkano? Kung malapit lang kayo doon sa lugar kung saan namimigay, bumili kayo, ubusin ninyo yan. Pagkakataon na natin yan. Kasi ang perang gagamitin yan sa atin din galing eh. At bumili kayo, pero huwag niyong iboto yung kandidato na namimigay niyan. Ang iboto niyo, Duterte, o yung mga local candidates na pro Duterte. Yung mga namimigay mismo, yung mga incumbent yan, huwag niyo na iboto yan. Kasi sunod na eleksyon, yan din ang gagawin yan kung mananalo pa yan. So, ganyan ang gagawin natin. So, dagsain natin yan, yung mga kung saan sila namimigay. At kung magbibigay ng isang sako, bumili kayo ng isang sako. Diba? O kung kalahating sako, 25 sa 20, 25,
ano lang yan, 600 pesos lang yan. Kung papayag sila ng isang sako, bumili kayo. O, para maubos yan at sigurado wala na sila isusunod yan. Maubos ang pera nila dyan eh. Yun na nangyari nung unang bigayan. So, yun ang isa sa mga issue na natikap doon sa press conference ni VP Sara. Ang sunod na issue na tinikap nila ay yung regarding sa pagtawag ni President Duterte kay VP Sara while on the way from Toledo City, riding in a ferry boat. Kasi yan, tatawid ko doon sa kabila, sa San Carlos City, sasakay ka ng ferry boat. Tatawid ka dyan sa, ano bang street yan? Canyon Street, anong pangalan yung street na between Cebu City and tawag nito, Negros Oriental. Yan ang shortcut eh. Iba rin yung doon sa south, yung doon sa Santander, Cebu, and papunta yatang I'm not sure kung Bais ba yun or hindi ko alam kung ano, hindi ako sure. Papunta na ng Dumaguete. So nag-usap sila na matagal daw sila nag-usap ni President Duterte, at ito naman si President Duterte giving her instructions na huwag ka na magpaligoy-ligoy, sabihin mo na ibuto yung Duterte, ibuto yung Duterte. Yun ang sinabi ni President Duterte kay VP Sara. Sabi ni VP Sara, noon kasi ang balak lang niya sana na magpasalamat nung pag-iikot niya, pasalamat doon sa mga tao sa suporta nilang binigay sa Office of the Vice President. Kasi yung mga area na binisita niya, yung mga doon sila nakafocus. Yung mga depressed na mga area na kailangan ng tulong, kung saan yun ang nakafocus ang programa ng ating Vice President. So nakikita niyo talaga napakagaling. Despite ng mga nangyayari sa kanya, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho. Paano na lang kung maging presidente natin yan? Napakaganda na mangyayari. So, yun ang nangyari. Yun ang sinabi ni President Duterte sa kanya. Diretsuhin mo na, huwag ka na magpaligoy-ligoy. Sabihin mo na sa kanila na iboto itong Duterte. At ibigay. Sabihin mo rin yung anong reason. What is behind that request or suggestion na iboto ng straight yung Duterte. Sabi naman ni VP Sara, she was asked about ng endorsement niya kay Amy Marcos. Sabi niya, matagal na kami magkaibigan ni Amy, pero hindi niya alam, at si Camille Villar. Pero hindi niya alam kung anong maging epekto niyan. Nasa tao niyan. At kung pakinggan mo yung sinasabi niya, Duterte lang. Then yung dalawang the rest of the 12 senator na dapat natin na iboto, bahala na tayo kung sino ang dapat nating iboto. Nasa inyo na yan. So hindi talaga kasama diyan sa in-endorse na official diyan sa Duterte. Kaya pinangalanan nilang Duterte dahil iba-iba silang partido. 6 lang ang PDP Laban, tapos 4 na guest candidates. Kaya yun ang explanation yan, naging Duterte. So yung dalawang remaining, nasa inyo na. Dito naman sa side kay President Duterte at kay Congressman Pulong, so sinabi ni Congressman Pulong na si President Duterte is requesting to include in the 11 and 12 slot si Gringo Honasan and Allen Capuyan. So nasa atin na kung sinong gusto nating iboto. Ngayon, dito naman kay VP Sara, personal choice niya yan. Na si Camille Villar, na matagal na rin niyang kaibigan, yung mga magulang, at si Amy Marcos. Sabi niya, 2012 pa kami magkilala. Naniwala ako na matinong tao si Amy Marcos. So nasa inyo kung iboto pa ninyo yan. But I suggest huwag na ninyong iboto si Amy. Instead of Amy, huwag nyong iboto Marcos yan. Kahit na sabihin na magkaibigan sila ni VP Sara, that's a personal decision. Pero dito hindi ako susunod kay VP Sara.
Hindi ko iboboto si Amy Marcos dahil sa maraming dahilan. Ito naman, suggestion ko rin. As a voter, hindi ko iboboto yan. Instead, ang iboto ko si Gringo Honasan and Camille Villar. Yon ang magkumpleto sa 12 slots for the senatorial candidates sa 2025 midterm election. So, nasa inyo na yan kung anong gusto niyo. But, I'm reminding you, si Amy may problema. Ang problema niya, ang apelido niya ay Marcos. At genetic yan. Di yan dapat pagkatiwalaan. So, tandaan ninyo yan, sinabi ko. Siguro si Vic Sara, there's a possibility na iboto niya si Amy Marcos dahil yan nga, may choice niya yan eh. So pabayaan natin siya. Ngayon, ito nga, dinaretso na ni Vic Sara yung pagsabi na iboto na natin straight ang Duterte. So meron din nagtanong doon with regards naman ito sa impeachment. Sabi ni VP Sara, kung si Asidri lang ang magtatanong sa akin, bakit sagutin ko siya? Parang ang gusto niyang ipahiwatig, sagutin din ni of course, kung bakit sasagot din si VP Sara dyan sa press lang. Sasagot sila kung may impeachment, upcoming impeachment na eh. Doon sasagutin, at ang sasagot niyan yung mga defense lawyer ni VP Sara. Hindi si VP Sara. Pwede siyang hindi sasagot. Bakit sasagot siya dyan? Na nakasalang na yung kaso na yan. Na napaka-weak na mga ebidensya na nag-DN kay VP Sara. Kung gusto niya, kasi gusto lang nilang sasagot si VP Sara para gagawin nilang issue na ipupukol nila laban kay VP Sara. So ito si Asidri, sinabi niya, kung sasagutin ko yan, sasagutin din nila kung bakit ganyan si Martin Romualdez na ginagamit ng Tingog Party List para isiphon yung pera, yung budget ng gobyerno natin dyan sa party list na yan, na ang nag-disburse sa mga budget ay ang asawa niya na si Yeda Romualdez. Nagkaroon ng 3 seat daw yan, yung ano na yan, party list na yan, kasi single lang siya district lang kung sa Tacloban. So hindi siya makakuha ng pera. Ang party list kasi kahit sa national. So pwede niyang gamitin. Ngayon, yun ang ginamit niya. Kasi lahat na regional pagkuha ng pera ay ang humahawak ang Tingog Party List. Bakit ganyan? Hindi pa nga sinama niya yung caretaker si Speaker Romualdez sa yung iniwan na distrito ni Arnie Tibes. Dapat isasama yun aside from dito sa Tingog Party List. Kaya ito sa Asidre, kikita naman natin mukha nito, parang pundot din eh. Kita mo yan, gusto mong sasagot siya, sagutin niya, maghantay kayo sa impeachment. Kung solid yung ebidensya, doon nyo pasagutin si VP Sara, at hindi naman personally nasasagot si VP Sara niyan, kung hindi yung mga defense lawyer niya kasi na-season yung mga defense lawyer niya. So kalokohan yung sinasabi nila na pasasagutin, kasi kung ako rin naman sasagot niyan, napakasimple niyan, confidential fund. Presidente, ilang bilyon ang confidential fund, hindi naman nila kini-question. Yung ibang mga department, hindi naman nila kini-question ang confidential fund. Ito lang kay Vice President Sara na napakaliit ng halagaan, 125 billion. Samantala sila, billion ang confidential fund nila. Nakita mo ang intensyon. At saka yan, confidential fund yan. Napakahaba, ang tagal ko na nagbablog ng topic na yan. Bakit hindi pwede i-divulge ang what is in the confidential fund? Dahil confidential nga yan eh. Ito na lang, anti-insurgency fund yan, anti-criminality fund yan. Kaya hindi pwede i-divulge kasi may mga taong, mga intelligence officer na matatamaan dyan, ma-expose ang pangalan nila. Ganyan lang kasimple explanation. At kung darating tayo sa impeachment,
maliliwanagan lahat yan sa issue na yan. Okay. So, another topic na diniscuss nila yung with regards nga yung sinasabi ni Conte na ni-reject ang request sa defense team headed by Nick Kaufman, defense team ni President Duterte, with regards to the stringent requirement doon sa ID. Napakasinungaling ni Conte. At saka yung Jewel na yun, anong apelido, Bugabo, di ko na maalala. Ngayon, sinabi ni VP Sara, si Nick Kaufman nanigurado lang, pero hindi siya nag-request, hindi siya nagbigay, hindi siya nag-file ng petition, nag-comment lang siya, kaya walang rini-reject ng ICC. Yan ang katotohanan. Ngayon pinapalabas ni na Conte at saka yung Jewel na yun na ni-reject daw yung request. Hindi sila nag-request, nagko-comment sila na dapat naman authentic yung mga ID na ipipresent ng mga witnesses at yung mga biktima na sinasabi ninyo na tatayo dyan sa ICC sa prosecution. Dapat authentic yung mga dokumento. Natural yan kahit dito sa atin yun ang ginagawa. Bakit hindi kayang gagawin doon sa ICC? Kasi once na magbibigay yan ng ID doon, hindi lang naman ID, passport, tsaka yung isang ID na gustong, lahat na ID pwede i-present doon. Pwede nga sidula, basta tama yung sidula na binibigay na pwedeng i-verify. Pati birth certificate, baptismal certificate, pwede. Lahat na IDs are pwede. Walang sinabi si Nick Kaufman na passport lang or any national ID na nagsalita sila na anti-poor o anti-poor ba yung sidula. Yung mga humid ID, pwede yan lahat. Tayo naman lahat dito may ID dahil dumaan na tayo ng pandemic na required ang magkaroong ID sa barangay. Kaya kalukuhan yung ginagawa nila, panluluko yung ginagawa nila ni Conte na sinuplak naman ni Nick Kaufman. So, ito namang media natin, mga mainstream media, binabalita yan na ganyan daw. Wala naman request eh. So walang reject. Pinaalala lang ni Nick Kaufman na kailangan authentic yon ang mga pinipresent ng ID ng mga witnesses. Okay, klaro yon. Then pinag-usapan din ni VP Sara doon sa tawag nito, yung impending na bisita nila ni Ma'am Zimmerman and Ma'am Elizabeth Zimmerman during the birthday of the VP Inday Sara. Hindi ko alam kung kailan ba yung birthday ni VP Inday. Pupunta sila doon to celebrate it together with President Digong. Kasi nung pagpunta pala ni Ma'am Elizabeth doon, wala siyang permission, kaya hindi sila nagkita. Kaya ito si President Duterte talagang sinabi niya bakit hindi sila nagkita. Kaya sabi ni VP Inday Sara, ngayong birthday na lang babalik kami dyan sa The Hague at makiselebrate kami dyan during the birthday of Inday Sara. I don't know kung tapos ng election yan. So kung manalo yung mga Duterte, which I'm sure na ganyan ang mangyayari, it will be a big surprise, sampal sa muka ng alyansa ni PBBM. Ngayon, naligaga na sila kung anong gagawin. May isa pa lang sinabi si VP Sara with regards to doon sa mga kandidato. Ano pang hindi sila mababahala? Hindi daw nababahala, hindi na-worried. Paano hindi sila ma-worried? Umalis nga yung dalawang kandidato sa kanila. Dalawang kandidato nila, si Aimee at saka si Villar. So may problema yung partido, yung alyansa. Yun nga ang sinabi ko doon sa nakaraang kong vlog na napakautak na diskarte yan, endorsement na yan. Na noon pa yan siguro pinag-usapan na nila Ruben Padilla ni VP Inday Sara nung una nilang bisita sa The Hague. In case kung meron magpa-endorso, yun ang gagawin natin. So
wasak ang line-up ng alyansa sa ginawa nila. So napakagaling na strategiya yan. Ngayon, mismo mga nasa loob ng alyansya, nagtatanong ano ba nangyari sa partido natin? Bakit ganito? Nag-aalisa na yung mga kasama natin. O si Tolentino, nagpapa-endorse kay Robin. Anong nangyari ngayon? Si Pacquiao parang magbo-bolt away na rin. O si Pia Cayetano, 7 na lang mang-iwan sa kanila. O, nakikita nyo. So napakagaling na strategy yan na ginawa ng grupo ni PRD ni Inday Sara at kasama na si Robin doon. Kasi marami nagsasabi, ba't ginawa ni Robin? Hindi nyo alam, diskarte yun. Strategiya yun. Nag-fade off naman yung strategy na yan kasi nagkagulo yung alyansa. Nakita ninyo. So, going back to yung birthday nga ni Inday Sara, so pupunta sila doon para mag-celebrate with President Duterte. So, kayong mga OFW, kung kailan man yung birthday, and I'm sure during after the election na yata yan, so magkaroon kayo ng double celebration. So, if you are scheduling to visit, yung mga hindi pa nakabisita doon and you have the capacity, yung mga malalapit lang, galing ng Germany, France, ayan, malapit lang. And then, Belgium, pwede kayong pumunta doon. Kahit na yung taga Finland, tsaka Sweden, malapit. O Norway, sakay lang kayo ng barko niyan, nandoon na kayo. Or sakay kayo ng eroplano. Even Switzerland, malapit lang dyan. So, it is a red date sa inyo. Schedule na ninyo yan. Pupunta kayo doon para ma-meet nyo at nakiselebrate kayo sa birthday party ni VP Sara. I'm not inviting, hindi naman tayo kasama, but I'm just making notice sa inyo na yan ang mangyari sa in the future. So alam ko na limitado naman ang bakasyon natin dyan sa Europe. I don't know kung pwede ba kayo magbakasyon ng ilang araw kung galing na kayo doon para ma-celebrate nyo yung birthday ni VP Sara dyan sa The Hague. So it will be a great day to celebrate. So hindi natin alam anong development pagdating ng time na yan. Malay mo, baka yung sinabing birthday party dito na sa Pilipinas yung mangyari. Di ba? Hindi natin alam. Let's pray na something positive will happen before that date. Ngayon, isa naman sa minensyon ni VP Sara yung with regards to ito kay Claire Castro, sinabi niya na yan si isang Castro, yung komunista na na-convict na wala namang mabuting sinasabi at pinsan daw niya ito si Claire Castro. Si Franz Castro pala yung isa. Magpinsan ba talaga yun sila? Kasi parang pareho yung mga ano nila eh, mga the way, mannerism, lahat parang pareho, the way they talk, halos pareho sila. Malamang magpinsan yan kasi yan ang na-point kaagad eh. Alam natin gaano kalakas ang mga left dyan sa administrasyon ngayon. Si Conte, leftist naman yan si Conte, di ba? Baka kasama ng MP yan, I don't know. Di umano, mga narinig natin. So, yun ang comment ni VP Sara with regards to the fake news. Lahat naman tayo biktima ng fake news. Ngayon, na sinasabi yung sa akin naman, yung paghirap ng mga tao dahil daw sa sobrang balita ng mga vloggers with regards to kahirapan, negative daw nakarating sa mga tao. Experience nga ng mga tao yun everyday. Yung mataas na bilihin, mataas na utilities, ang hirap kumuha ng trabaho. Ang sobrang kahirapan na nangyari ngayon sa Pilipinas. Yun ang sinasabi nyo na fake news. Hindi yung fake news dahil araw-araw namin sinusuong yan. Ganyan ang ibig sabihin dyan. So, yung another topic naman, itong hokus-pokus-horus. Ano daw, I don't know kung totoo o hindi totoo kasi dinideny yan ni Dalipe at saka ni Tuwi Chanko na campaign manager ng Alyansa na hindi daw totoo yung balak na yan.
na binalita ng Manila Times. So marami na rin nagtikap niyan. Para sa akin, ito ang reaction ko dyan. It doesn't matter kung na-implement nyo, successful kayo at you have other plans in the future para dyan. Nang una, naging successful kayo sa impeachment ni VP Sara. Na-impeach si VP Sara pero hindi pa na-convict. Ngayon, may labanan pa tayo dyan at there's a possibility na hindi yan matuloy. Pangalawa, yung sinabi niyo pagkahuli ni President Duterte, plan naman talaga yan. Ilang years na yan. Ilang years na yan. Alam na namin yan. At siyempre, merong major plan. Yung sinasabi niyong Horus, Hocus Pocus Horus, na plano ninyo with regards sa pagpatumba ni Vice President Sara, PRD, at sirain nitong mga kandidato ng Pilipilaban ng Duterte at yung mga supporters na vlogger, kakasuhan, nakalagay dyan. Ngayon, nangyari na ngayong iba dyan. But yung epekto doon sa pag-implement, nakuha ba ninyo successfully? Ano nangyari dito sa impeachment ni Sara? Na-expose tuloy kayo sa mga kapalpakan ninyo, na yung mga proseso linalabag ninyo, na yan ang i-discuss kung matuloy pa yung impeachment na yan. So hindi rin successful. So I don't care dyan sa mga huros-huros nyo, kasi natural yan. That's all of the government, apos kasama ang lahat na gobyerno para lang apihin ito, manifestation sa pagka-kidnap ni kay President Duterte. Halos lahat na departamento nandyan para itupad, na-fulfill yung nasa plano na yan. Alam ko na may plano. Maglalabas ka naman ng 8 billion na pera kung walang plano. Sa Quadcom pa lang, kasama yun sa plano. Doon sa Quadcom, plano nila na kasi kasama daw diyan si Bongo, si Bato de la Rosa, si Pulong at saka si Man Scarpio. Di ba na-mention na rin doon sa regards doon sa mga AGK, corruption na issue. May kaso mang nakasampa ngayon. Nasasampahan ng kaso si Bongo, si Bato de la Rosa. Meron na bang kasong nakasampa? Ay malapit na yung eleksyon. Sasampahan ninyo. Nahahabol kayo. Ilang days na ba? 20 days, 22 days. Nahabulin ninyo yan para hindi ma-fulfill yung pagkapanalo ng Duterte. Wala na kayo. You failed doon sa plano ninyo. Whatever pangalan ng plano na yan, failure yan. Ngayon, yung pagka-kidnap nyo kay President Duterte, ano nangyari? Bumirang, tumama sa inyo ng mga alyansa ng administrasyon. Yung nagplano, nagbubumirang sa inyo. Kayo ang bumagsak. Nawasak pa yung alyansa. Nakita, kaya ano mang binabalak pa ninyo dyan sa hocus-pocus na Horus na yan, wala na yan. Failed na yung plano na yan. Ulihin nyo si Bato sa questionable na pagkahuli, walang due process. Pwede niyo huliin pero hindi niyo kayang gagawin yung ginawa niyo kay President Duterte. Kasi alarma na lahat, alam na kung anong tamang proseso na dapat ginawa. So hindi niyo mahuli ng ganyan-ganyan lang na wala kayong solid na ebidensya. O si Matubato, parang tumutula na kung anong pinagsasabi, kung tanungin mo kung anong detalye, o paano mo pinatay, paano ganyan, o masagot kaya, o kailan yon, sinong kasama mo, o yari na yan. Dito pa lang alam nila, kaya sila dilema, hindi nila kayang isampa ang kaso dito dahil alam nila wala, diyan pa lang sa piskalya, laglag na yan. Kaya wala siyang kaso. Ilang taon na ba yung Matubato na yan? Simula nung pagka-mayor ni President Duterte, mayroon bang sinampang kaso? Kasi alam nila walang kalatoy-latoy yung mga pinagsasabi niyan as a witness. Kaya hindi talaga yan lulusot. Kaya dinala nila sa dahig. Akala nila na maniwala kaagad yung mga judges doon.
Yun ang akala ninyo. Meron naman magpaliwanag na defense lawyer na mga galing na merong suporta din sa mga abogado na Pilipino at ilalahad kung ano ba talagang nangyari. Anong katotohanan. So mahihirapan kayo. Yun ang katotohanan. Kaya ito, tuloy-tuloy ang kapalpakan ng ginawa ninyo at mapapahiya lang kayo dyan. Kaya itong horus-horus na yan, baliwala yan. Failed na yan. Yung pera na ginamit yan, nasa kanya-kanyang bulsa na yan, sigurado. Kaya wala. Yan nga, successful sila kay pagkidnap ni President Duterte na hindi naman si President Duterte hinuli ng pilitan. Si President Duterte mismo ang humarap dyan. Hindi siya nagtago tulad ng ginagawa ng iba. Talagang hinarap niya. Pwede naman siyang hindi humarap, magtago siya tulad ng mga ginawa ng ibang mga may ganyang kaso. Pero hindi, hinarap ni President Duterte kasi may plano siya, ulit-ulitin kong sabihin. At itong plano na to is successful right now, nangyayari right now. Ang gusto niya mangyari ay nangyari. Kaya ano lang sabi ni Pulong na nakita niya yung tatay niya na sa buong pagkatao daw niya as a son, parang 6 na bisis lang daw sila nagkayakapan ni President Duterte. Maraming tumatawa doon. Lagi siyang binibiro ni Ma'am Hanilit. Ngayon, yan nga sabi ni Congressman Pulong, napaka-astig daw ng porma ngayon ni President Duterte. Ibig sabihin, maganda yung health ni President Duterte right now. Parang nag-i-enjoy siya dyan sa dahig, which is hindi inaasahan ng mga kalaban natin. Akala niya maging desperado si President Duterte, masisira yung health, pangangatawan, ang perspective niya mawawala na. Kabaliktaran ang nangyari. Nagiging pa siya ngayon, more healthy pa. Dyan kasi siguro maganda yung environment nila dyan sa loob ng detention cell ng ICC. Marami siya makakausap din ng mga leaders na nasa loob naka-detain din. Then, nalalaman natin na pwede niyang tawagan si Vice President Sara anytime. So, nag-uusap sila. So, there's a communication. So, anong nawawala sa kanya? May TV. May lahat. May pagkain. So, may Coke Zero. So, yan ang situation ngayon. With regards to dyan sa horse, huwag kayong mabahala dyan. Wala na yan. Kaya nga siguro, linabas ng may duda rin ako. Sa bagay, ang Manila Times, minsan, rin yan, favor din yan dito sa mga Dutertes minsan, yung mga sinusulat nila. But, linabas yan, ano kayang purpose? Linilik ba yan para tatakutin ang mga supporter ni Duterte na kunos dili na sa mga ginawa nila na tuloy-tuloy na pagbibigay ng reklamo dito sa sitwasyon natin na karapatan din naman natin. So, hindi kaya pananakot lang yan. Ako na magsasabi, huwag kayo matakot yan. Wala na yan. Pasi na yung uplan-uplan na yan. At hindi yan dapat ikatakot. Kasi may option tayong harapin yan sa legal na paraan. So, ganyan lang. So, ito nga, napakaganda nung ni BP Inday, yung press conference niya. Marami siyang nabubunyag at nasasabi doon na nag-clear out sa present situation natin, lalo na dito sa pagpili ng mga senatorial bids natin. So, ang official is 10 lang talaga ang official na kandidato ng PDP laban Duterte. 10 lang. The remaining 2, bahala na kayo kung sinong ilagay ninyo. Kaya yung mga haka-haka, mga doubts noon na baka maka-apekto daw yung dalawa kasi ni-endorse, wala na yun. Kasi ito officially sinabi na 10 plus
of your choice na to. Oh, paano makaapekto yan dun sa 10 na black voting nga, yung pinaliwanag kong ano, straight voting yung 10. So, hindi yan maapektuhan. Kasi nandyan na yan, na-establish na natin yan, na yun ang iboto natin. So, yung remaining 2, nasa inyo na yun, kung sinong choice nyo. But, I'm reminding you, si Amy Marcos huwag natin iboto. Yun nga, kung tanong kayo sa akin, bakit ako hindi buboto? Tradisyon na namin yan. Noon pa, presidente, first term pa lang si President Duterte. Against na yung family namin dyan. Traditionally, anti-Marcos kami. Na until now, I will not break that tradition. Kasi alam namin na ang Marcos talaga magpahamak sa bansa natin na nagiging manifestation itong last Marcos na akala ng iba na magsalba ng pangalan ng Marcos. But lalong giniba, lagong bumaho ang apelidong Marcos. Kaya tama rin yung mga parents ko, yung parents ko, na sabihin na huwag talagang iboto ang mga Marcos. Sa panahon mo, kung buboto ka, and in the future, until your descendants about that, na huwag talaga iboto. So, yun ang masasabi ko diyan sa mga Marcoses. Kaya huwag niyo iboto si Amy Marcos. Instead, boto niyo kahit na choice siya ni VP Inday Sara. Instead, iboto niyo si Gringo Honasan plus Camille Villar. Yun ang magandang choice to complete the 12 senatorial candidates ng PDP Laban. So, medyo mahaba na yung pinag-usapan natin. So, hanggang dito na lang siguro tayo for this episode. At maraming salamat doon sa mga bagong viewers natin, and I hope you will not hesitate to subscribe ng channel na to para naman lumago ng konti itong napakaliit nating channel. And one day, magiging malaki tayong community who shared the same idea, vision, at principles na the only intention is to for the progress, for peace ng ating bansa. Yun lang ang natin, ang pinaka-ambisyon natin na mangyari. Na iboboto natin yung mga kandidato na pareho din ng vision natin for the betterment of our country. So maraming salamat at good morning sa inyong lahat, and see you in the next episode and my next broadcast. Maraming salamat po.